Mula sa UNTV News mga tol, natukoy na daw kung sino ang may-ari ng Lucky 9 o ng Lucky South 99 sa Porac. Ito yung yung Pogo Hub na ni-raid nitong nakaraan, no. Tukoy na, sabing gano'n. China spy sa Pogos, hindi isinasantabi, sabi ng PAOK. Yan ang ating aalamin mga tol at bibigyan natin ng reaction video. Tulad nga lang sinasabi natin mga tol, dapat alam natin yung mga ganitong mga bagay kasi ito, alam niyo mga tol, maitutulad natin 'to sa isang kwento dun sa dun sa alam niyo yung palabas ni Achilles, 'di ba? Alam niyo yun, yung Troy, 'di ba? 'Di ba yung yung Trojan, gumawa sila nung gumawa sila nung tawag dito, gumawa sila nung horse, 'di ba? Tapos pinapasok 'yun. 'Di ba? Pinapasok 'yun. Ay yung pala, yung horse na 'yon nandoon sa loob yung mga kalaban. Kaya pagsapit ng gabi, yung mga kalaban hindi na sila nahirapan, nandoon na sila sa loob eh. Ang nagpasok sa kanila mismo, yung hari, 'di ba? Pinapasok. Sabi nga nung iba sunugin na daw yun eh, pero wala, pinapasok nung hari. So parang ganitong nangyayari mga tol dito sa Pilipinas. Hindi natin alam yung mga pinapasok pala natin dito katulad niyan, mga Pogo Hub na ganyan. Nandoon pala sa loob yung mga kasi kita nyo mga tol, may mga nakitang uniforme ng mga Chinese military. Do hindi pa na-verify kung totoo yon o hindi, pero kailangan pa rin natin mga tol, magmatsyag, mag-ingat. Kasi baka yung Pogo na ganyan parang Trojan horse na pala yan mga tol. 'Di ba? Tapos nasa loob yung mga kalaban. Anyway, panoorin natin 'to mga tol mula sa UNTV News. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Tingnan nyo, meron pang parang medal to di ba? Meron pang ganyan. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga Pogo Hub sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. 'Di ba? Tulad nung sinasabi ko kanina, naalala ninyo yun, yung pelikulang Troy? 'Di ba pinapasok nila yung kabayo, yung malaking statue ng kabayong gawa sa kahoy. Tapos pagdating ng gabi, andoon pala sa loob yung mga kalaban. Inatake silang lahat. Di parang ganun din to mga tol. Kapag napatunayan na etong mga Chinese military uniform na to ay legit, 'di ba? Yung mga Pogo na gaming sure na pagkakakitaan pa sana ng gobyerno naging naging parang Trojan horse dito sa Pilipinas mga tol. Grabe. Kung authentic ang mga ito, dalawang bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga Pogo Hub. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. Authentic. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang matibay na ebidensya na may... So ganun pa rin yun. Utak pa rin yun ng mga luma nga pero utak pa rin yun. Ay naku po, yun na nga ba? Nangyayaring pang-eespiya. Mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Sana nga sana collection lang yan. Kumbaga parang souvenir lang o kaya retired na ako sa trabaho pero ko to kumbaga souvenir ko to sa trabaho ko, sa serbisyo ko Pwedeng gano'n tas dito naglilibang na lang sila mga tol, di ba? Pero ganun pa man mga kapatid, mukhang hindi talaga naging magandang idea etong pagpayag ng ating gobyerno na illegalize etong mga Pogo na to dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo mga tol, sa China mismo
kung saan galing tong mga 'to. Ban yan dun, eh, bawal yung mga ganyan, eh, bawal yung mga pasugalan, eh, 'di ba? Tapos dito sa Pilipinas, puwede. Oh, yan ang nangyayari. Kung ano pa naman yung Kristiyanong bansa, mga tol, yun yung alam niyo kasi sa Bible, mga tol, labag yan, eh, mga ganyan. Yung mga sugal, 'di ba yun naghahangad ka ng pera ng iba, naghahangad ka sa pamamagitan kasi mga tol, ang sugal, wala kang ibang hinahangad diyan kundi ikaw ang manalo. Never mong hahangarin manalo yung iba, 'di ba? So hindi ka maghahangad na manalo sila, ang hahangarin mo manalo ka, 'di ba? Sa gano'ng paraan, mga tol, hindi hindi mabuti 'yan. Tapos kapag nalulung ka pa diyan, alam niyo na yung mga nangyayari sa mga taong nalululong sa mga ganyan. Nababaon sa utang, nasisira pamilya, nasisira ang buhay, 'di ba? Kaya doon sa ibang bansa bawal 'yan, o China bawal yung mga ganyan. Dito sa Pilipinas puwede, mga tol, 'no? Tayo pa naman yun, napakaraming simbahan, napakaraming religious ano, 'di ba? Parang mga hipokrito din, eh, 'no? Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99 bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nako. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search, as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies, as well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners, kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Naisalang na rin sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng hawak ng foreign nationals ng PAOK. Kabilang dito ang mga nahaharap sa kasong immigration violation dahil walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Nako. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng PAOK ang kanilang pondo para masimulan na ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa. Kahapon sinabi ni PAOK, kaya yung tinuturing dito sa Pilipinas na mga biktima na mga pogo workers, 'di ba? Kapag pinadeport doon sa China, may kaso sila doon, kukulong sila doon, kriminal sila doon, mga tol. Dito biktima sila, doon kriminal sila doon. Kasi nga mahigpit doon, eh, mga tol. Kung ano pa yung komunistang bansa, mga tol, mahigpit talaga doon. Tapos kung ano pa yung relihiyosong bansa, kuno, 'di ba? Ay naku po, eto na tayo, mga tol, pinapayagan yung mga ganito mga bagay. Kahit sabihin natin kikita gobyerno sa ganyan, kikita yung bakit yung ibang bansa yung mayaman, no? Umaasenso nang walang mga ganitong mga bagay. Yun din minsan ang tanong ko sa sarili ko, mga tol, eh. Yun din yung minsan yung tanong natin, eh. Bakit pumapayag yung gobyerno sa mga ganitong mga bagay? PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Biruhin mo, gumagastos sila ng ganong kahalaga para sa pangangalaga ng mga illegal foreign workers? Eh samantalang yung halagang yun pwede nang ipantulong sa mga nangangailangan mismo. Imagine yun, mga tol, wala na nga naging pakinabang, 'di ba? Problema na nga sa bayan, ang laki pa ng ginagastos ng Pilipinas para alagaan lang sila. Eh samantalang yung halagang yun, mga tol, ang dami na sana pwedeng matulungang mga mahihirap nun. Maipatayong mga establishment. O kung maiipon yun, kasi kada buwan, eh, 'di ba? Kada 4 na buwan ba o kada buwan? 'Di ba pwede nang ipambili sana ng mga assets yun, eh, ng PCG natin, eh, ng Navy natin, eh. Kaso nagagastos para sa pangangalaga sa mga illegal na foreign workers. Imagine yun, mga tol. Balikan natin. Ang manggagawa. Kahapon sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan. 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos sa loob ng 4 na buwan. 'Di ba? 4 na buwan. Meron tayong 12 months, so ibig sabihin 3 beses, 40 times 3. Mga tol, 40 times 3 natin. Magkano nagagastos? 120 million. Grabe, 'di ba? Imagine mo taon-taon,
Ilang dekada na yan, since 2016 pa itong Pogo na 'to mga tol. At hindi lang naman since 2016 meron ng mga illegal workers dito, foreign workers. Inaalagaan ng gobyerno mga tol, 'no? Gumagastos ng gano'ng kahalaking halaga samantalang ang daming naghihirap sa Pilipinas. Sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.